mga kababayan. Siyempre, marami po ang nagalit, marami po ang nagtatanong, bakit hindi kinasuhan si Martin Romualdez nitong DOJ? Bakit wala daw sa listahan ang pangalan ni Nancy Binay, mga kababayan, at ni Speaker Martin? Kaya itong si Boying, nagsalita na. Marami na naman magagalit dyan sigurado. Marami na naman ang magtataas ng kilay, marami na naman ang magtatampo, mga kababayan, mga DDS. Ito ha, kasi ito yung lumabas na listahan. Ito yung lumabas na listahan. Hold on. Ayan. Ayan yung listahan ng mga kinasuhan, mga kababayan. Ayan. The Department of Justice today confirms that on the strength of sworn affidavits executed before the DOJ and the NBI, the National Bureau of Investigation, NBI, has recommended the prosecution of the following individuals to case build-up with National Prosecution Service. Saldico, Senator Chis Escudero, Villanueva, Jinggoy Estrada, Beng Ramos, alias Mina, Mitch Kahayon Uy, Maynard Ngu, former Ramon Bautista or Bong Revilla, Miss Carlene Villa, Undersecretary Roberto Bernardo, Engineer Alcantara, Carlo Rivera, Linda Victoria Macanas, Juanito Mendoza, Sally Nicolas Santos, Jesse Mahusay, alias Andre Balatbat, Engineer Bryce, Erickson D. Hernandez, JP Mendoza at Dumasig. Okay, wala po si Nancy Binay at itong si Congressman Romualdez. Wala. Yung iba nagagalit, mga kababayan. Ito pa ang paliwanag nitong si SOJ Boying Rimulya. Dito sa kanyang pahayag, mga kababayan, dahil nga nagkaroon ng implikasyon yung hindi pagdalo nitong si Orly Guteza para i-assess, para i-evaluate, mga kababayan. So, sa makatuwid, kulang pa rin po yung kanilang katibayan para idawit ang pangalan ni Speaker Martin. Kung hindi kasama si Representative Romualdez dahil hindi pa nga po na ipapasok yung Gutesa. Yes, yun lang naman ang statement so far. Meron ba ibang statement? Oo. Wala pa eh. That's why we really need to talk to him about it. Para we can actually ask the NBI to recommend the charges to be filed based on his statement. Eh sa ngayon, hindi siya, no-show siya. So hindi na nagpunta NBI dito. Sir, former Senator Nancy Binay. Okay, mga kababayan, maliwanag. Dahil ang nagtuturo pa lang naman talaga ng kasi doon nung una yung Diskaya, 'di ba? Pinangalanan si Saldico at itong si Congressman Romualdez, dating speaker. Mga kababayan, ang sinabi niya wala siyang direct participation or wala silang direct access rather at wala po siyang personal na transaction kay speaker at kay Saldico. Mga kababayan, ngayon nung nagsalita itong si Guteza, ganun pa rin. Paano ma-evaluate kung hindi po makikipagtulungan itong si Guteza? At ito nga po ay nawawala ngayon, hindi makita. Saan kaya nagtatago? Saan kaya dinala? Bakit ayaw niyang magpakita? Eh siya ang magiging daan para makasuhan si Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? At si Nancy Binay. Ano ba, mga kababayan? Ang totoong dahilan, hindi ba kaya ito ay kailangan pa na masecure muna? Kapag ito ay tinanong ay sigurado siya o kailangan muna ng practice. 'Di ba? At natatakot ito na baka pag humarap ka agad kay SOJ Boying Rimulya ay mabuking ang kanilang plano nila Marcoleta. Yun ang sinasabi ni Boying, na kailangan may matibay na ebidensya. Kung ang nagtitestimonya
laban sa isang tao ay ayaw humarap at paano namin ma-assess, paano namin kakasuhan yung tao? 'Di ba? Baka mamaya itong taong ito ay tanim lang. Kasi kulang daw sa ebidensya, sabi ni ni SOJ. Kasi tandaan nyo, these complaints are lodged by law enforcement agents. Oo. Kaya we always have the NBI on hand to vet the statements. Without that, Kailangan daw nilang i-vet ang statement. Dahil hindi pumunta, paano nila mabibet ang statement? Kailangan kasi may proper interrogation. Mga kababayan, tatanong-tanungin ito. Iko-cross-examine. Baka mamaya nagsisinungaling. Diba? Bakit ka matatakot, mga kababayan? Pwede naman siguro na, okay, ayaw mong pumasok sa witness protection program, pero kailangan ka nilang evaluate, mga kababayan, when it regards to with your affidavit, with your statement. Diba? Pointing to SMR and Saldico. Yun lang naman ang tatanungin eh. Kung ayaw mo na pumasok sa witness protection program, that is your choice. Now, mga kababayan, bakit di ka nagpakita? Is it because ayaw mo lang mapasok sa witness protection program? Or is it you are hiding something? Kasi I do believe, mga kababayan, kung ayaw mo na mapasok sa WPP, that is your choice. You can be there, 'di ba? Pwede kang pumunta doon eh. Pwede kang pumunta doon at sabihin mo lahat ng nalalaman mo at sabihin mo i-disregard na lang ang WPP because you are not interested on that. 'Di ba? Pero mga kababayan, how about your testimony? How about your affidavit? Kailangan kang usigin dyan. Kailangan kang tanungin dyan. Kailangan kang evaluate. Kailangan kang cross-examine. Natatakot ka ba? file charges kung hindi malinaw ang basis. Sir, Binay, Nancy Binay. Bakit Ayun, kung hindi daw malinaw ang basis, paano mo kakasuhan? hindi kasama? We're working on it. Marami pa yan. Marami pa kaming kailangang kasuhan. Hindi lang talaga kaya sabay-sabay. And besides, Kulang pa sa briefing. 'Di ba? Kailangan munang mag-practice ng konti. Dapat magpaturo kay Robin. we want to work with the ICI already about all of these people who have to be brought to court. And we want to see the point of view of the ICI and seek advice also. They were chosen because of their wisdom to seek advice about how we go about collating the evidence, since Babe Singson is there and he's very knowledgeable about that. Ayan maliwanag mga kababayan. Talagang kailangan nila itong si Orly Guteza para matuloy po. So far, ang nababasa ko is recommendation pa lang. But the thing is, kahit recommendation na yan, hindi yan pwedeng mag-progress. Hindi yan pwede na ituloy nila sa kaso kung hindi naman po magbibigay ng statement itong si Guteza. So siya ang kailangan. Sir, naging DJ ka po ba? Ang ganda ng ng voice vocal mo po. Hindi po, mga kababayan. Ako ay matagal din sa call center. 10 years. So yan yung boses talaga yung puhunan namin. Anak ka ng bakit may abnoy, di lalo siyang nadiin. Mon Vitor, kulang sa lagay kaya hindi nagpunta si Orly. Aso ni Marcoleta, daig pa ni Teo na aso ni Romeo. Kaano-ano kaya ni General Macanas yung nasa list na si Linda Victoria? Ay, yan lang ang hindi ko alam, mga kababayan. Kulang pa daw, baka magkamali ulit. Corazon Villar, ang mga diskaya nakasuhan na po ba? Ito rin nga ang hinahanap ko dito, guys eh. Hinahanap ko rin, pero so far kasi naguguluhan ako. Sabi kasi ni Boying, under protective custody na daw ang mga diskaya, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng kasuhan. Di panalo na si Marcoleta pag ganon. Diba? Salamat, Mama Nagaria. Mine 59. Thank you. Sabi ni Butch Imperial, galit na galit, GIGO ka pala, Marcoleta eh. Pag peke ang affidavit mo,
yung pagsumpa mo sa Senado at mga testimonya, peke din. Hindi, magkaibang Butch Imperial, ayon sa kanila ha, sa batas natin, magkaibang bagay yon. Kaya na daw gamutin nung pagsumpa mo sa Senado, mga kababayan, yung kakulangan ng notaryo or yung pagbibigay ng valid, mga kababayan, na dokumento or legit na dokumento. Ngayon, nasisira lang yan pagdating po kung ang isang tao, mga ka-GPnatics, yung sumumpa ay alam niya na ito po ay peke. Pero binitbit niya pa rin sa Senado para gamiting salaysay. Doon lang nagkakaroon po ng saysayan. At masasabi natin na kapag alam nung offender, alam nung research person na yan ay peke, therefore mga kababayan, may criminal liability siya doon. At the same time, mawawalan ng visa yun, lalong-lalo na kapag alam ng mga senador, kung wari, alam ni Marcoleta na ito ay peke, pero pinayagan niya maging state witness ito at dalhin yung peking dokumento at iharap doon sa proceedings. Yun ay mababaliwala na, mga ka-GP. Okay, pero pag ipapasok mo naman yung kasabihan nung binabanggit natin na Latin word, falsus in unos, falsus in omnibus, false of something, mga kababayan, false of everything. Yun na yun. So, parang lumalabas dito kung gagamitin ng mga abogado yon, baka mahabang argumento ang pag-uusapan. Kasi, ano yun ipapasok natin yun. Nasa batas din natin yun, mga kababayan. 'Di ba? Kung ipapasok mo 'yon, mukhang magiging walang bisa or walang laban. Yung sinasabi nila na baliwalain niyo na yang ano na yan, whether nandyan or wala, yung stamp ng notaryo ay okay lang 'yan. 'Di ba? Hindi natin pwedeng kalimutan yung Latin word na 'yon. Okay? So ito, mga kababayan, yan po ang paliwanag ni Secretary Boying Rimulya kung bakit wala etong si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Baka mamaya sasabihin na, oy, kinakampihan nyo lang yan Ibig sabihin lang, kailangan makipagtulungan ni Guteza lumabas, pumunta sa DOJ, mga kababayan, para siya po ay ma-examine. Baka nagsisinungaling. Unfair naman kung di na makasuha ng mga diskaya, sila yung top 1 na magnanakaw exempted. Feeling ko madadawit ang mga Duterte kasi pag makasuhan ang diskaya, malapit na. Dahil nagpunta na sila doon sa di ba? Sa Davao, mga kababayan. Nagpunta na sila sa Davao at marami rin sila nakita doon ng mga proyekto na hindi ka nais-nais. Ang saklap nung kapag kwento drawing lang, testimony at testigo ni pambansang simangot, Marco Beta. Masaklap talaga yon, 'di ba? Okay? So ayan, mga kababayan, dalawa lang muna at mamaya naman magkita-kita ulit tayo. Ganun lang, putol-putol lang muna, 'di ba? Okay, so kita-kita tayo mga kababayan siguro after ng 1 oras or 1 kalahating oras. Basta magla-live ulit tayo, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kasi mapagsabay-sabay yung topic ngayon kasi medyo nag-a-update yung system. Naglalag na siya kapag naka-ready lahat. Nakita nyo yung ko dito? Kung titingnan ninyo, ayan ang dami kong nakahanda. YT share. Ay, hindi. Wait lang. Ayan kung pagmamasdan nyo dito, ang dami kong naka-ready dito. Mga kababayan. Ayan sa taas, ang dami. 'Di ba? Lahat yan topic natin. Kaya lang, hindi ko ma-play ng maayos. Naglalag. So, mamaya na lang ulit, mga kababayan. Alisin ko muna yung iba
pakonti-konti. Kaya ngayon, ganito lang muna tayo. Alright, so magkita-kita tayo muli mamayang, basta mamaya. Bye guys, see ya! Kape muna boss, wait ko yung topic mamaya boss. Hoy, pag-usapan natin, ito, para bigyan ko kayo ng clue anong pag-uusapan natin mamaya, mga kababayan. Ito ang pag-usapan natin. Teka lang. Ito topic natin. Mahilig naman po kayo sa di ba? Lahat tayo mahilig sa chismis. Ito, mga kababayan ko. Ito raw, si Rich Ite kaya ito, no? Lovers sa gitna ng baha issue. Sino kaya ang kabit? Sino kaya ang may kabit kay cabinet? Ano ba yan? Nag-ads lang, papaalam ka na? Mamaya naman guys. Huwag kayong mag-alala, babalik po ako. Kayo naman, na-miss nyo kaagad ako eh. Chismis tayo pagkatapos nito. Sige, babalik ako mga 10:30. Pwede na siguro yon.